Sa kaibuturan ng isang gubat, isang grupo ng mga adventurer ang humaharap sa isang S-rank na dragon beast. Isang hininga lang, isang simpleng pagwagayway ng buntot nito ay sapat na para give-in ang isang buong bahagi ng gubat. Ang dragon ay umungal ng galit, ipinapakita ang kanyang napakalakas na kapangyarihan. Ngunit sa kalapit na nayon, isang magsasaka ang patuloy na nag-aalaga sa kanyang mga bukirin ng masigasig, na walang pakialam sa kung ano ang nangyayari sa kabilang panig ng gubat. Si Al ay isang magsasaka na nakatanggap ng banal na biyaya na may titulong Matrace Beloved, na nagbibigay sa kanya ng pabor ng mundo at isang attack power na higit sa 73,000. Alam niyang napakalaki ng numerong yon, pero hindi niya gaanong pinansin. Gayunpaman, habang hila-hila niya ang kanyang mga paninda papunta sa palengke sa kabisera, natisod siya sa isang grupo ng mga adventurer na hirap laban sa dragon. Gusto ni Al na makuha ang atensyon nito para makatakbo ng ligtas ang iba. Kaya't binato niya ng carrot ang dragon na lumilipad sa itaas, at hindi niya inaasahan na sa isang hampas na yon ay sisabog ito at maglalaho sa ere. Nagulat si Al, pero hindi niya gaanong inalintana. Mas nag-aalala siya sa pagbenta ng kanyang mga paninda, kaya't nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay patungo sa ang kabisera. Pero kahit anong gawin, parang sinusundan siya ng gulo. Habang dumadaan sa mga pamamaraan sa pasukan kasama ang mga gwardya, nakita niya ang isang masamang loob na dinudukot ang isang batang babae at nagmamadaling papunta sa tarangkahan ng lungsod para makatakas. Hindi kaya ni Al na tumayo lang at manood, kaya sumugod siya para iligtas ang babae mula sa kamay ng masamang loob. Bumunot ng kutsilyo ang masamang loob para atakihin si Al, pero madali niyang naaga ang sandata at itinumba ito sa lupa. Nagawa niya ito dahil sa kanyang kakayahang makita ang mangyayari, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga atake ng kanyang kalaban bago pa man mangyari. Agad na sumugod ang mga sundalo, hinuli ang kriminal at dinala palayo. Gusto sanang suklian ng nailigtas na dalaga ang kanyang kabutihan, ngunit sumakay na si Al sa kanyang kariton at naglaho dahil huli na siya sa pagtitinda. Determinadong huwag mawala sa paningin ng kanyang tagapagligtas, nagpas siyang maghintay ang dalaga sa tarangkahan ng lungsod, handang pigilan siya sa sandaling lumitaw ito. Ang taong ito ay walang iba kundi si unang prinsesa Falwise ng maharlikang kapital na Magus. Napansin ng prinsesa ang potensyal ni Al at gustong imbitahan siyang maglingkod sa maharlikang pamilya. Tutal, ang lalaking pinabagsak ni Al kaninang umaga ay may base stat na 500. Ang ordinaryong tao sa mundong ito ay may stat na 50, ang mga adventurer ay may 130, ang kapitan ng mga kabalyero ay may 600, at ang mga maalamat na bayani ay may 1,000. Walang balak sumang-ayon si Al, gusto lang niyang mamuhay ng normal, magsaka sa kanyang mga bukid. Isa pa, ang kasalukuyan niyang estado ay umabot sa 65,000. Kung ipakita niya yun sa prinsesa, malamang ay mahimatay ito. Nakabalik na rin ang 3 adventurer na nanghuli ng dragon kanina. Sinamantala ang pagkakataon habang nag-uulat sila ng kanilang resulta, agad na umalis si Al. Nakahinga siya ng maluwag, sa wakas ay makakauwi na siya. Hindi tulad niya, nakatanggap ng balita si Prinsesa Fal at ang hari na may papalapit na grupo ng mga halimaw. Patungo sa kanila, ang tagpong ito ay nakakatakot na tila bumalik ang Hellzone. Noong unang panahon, ang pinuno ng Hellzone, si Haring Demonyo Macbeth, ay napatay ng isang bayani. Para maiwasan na maulit ang mga ganitong labanan, pumirma ang mga tao ng kasunduan ng kapayapaan sa lahi ng demonyo. Gayunpaman, naniniwala si Canciller Sashil na ang pag-ataking ito ay maaaring gawa ng mga demonyong nagtatanim ng galit sa pagkatalo ng Haring Demonyo. Ang pinuno ng pagsalakay na ito ay malamang na si Romeo, commander ng unang legion ng dating Haring Demonyo. Sa simula pa lamang, ang taong ito ay walang balak na sundin ang kasunduan ng kapayapaan. Ginamit niya yon para magtiwala sila. At saka, malamang na napagtanto niya na ang bayaning dating tumalo sa hari ng demonyo ay wala na. Hinimok ni Sashil ang hari at prinsesa na tumakas agad sa palasyo, marahil pati na rin sa buong kabisera, ngunit tumanggi ang hari na iwanan ang kanyang mga nasasakupan. Hinangaan ni Sashil ang kanyang diwa, ngunit para sa kanya, ang hari ay isang taong talagang kailangang mabuhay. Dahil sa pamumuno ng hari kaya sila sumunod sa kanya sa lahat ng oras na ito. Ang pagkawala niya ay magiging isang malaking kawalan para sa mga tao at sa kaharian. Nang marinig ito, walang nagawa ang hari kundi sumang-ayon na umatras mula sa kabisera.
Pagod na nakauwi si Al. Bukod pa doon, hindi niya makontrol ang kanyang lakas at aksidenteng nabali niya ang hawakan ng pinto. Bumagsak siya na napabuntong hininga, ngunit hindi nagtagal, dumating ang kanyang matalik na kaibigan na si Testa na kumakatok sa pinto. Dumating siya upang babalaan si Al tungkol sa mga halimaw na papalapit sa kanila. Ngunit sa halip na mag-alala tungkol sa kanyang sariling buhay, mas nag-aalala si Al tungkol sa mga pananim na malapit ng anihin. Sumugod siya sa kanyang mga bukid upang iligtas ang anumang makakaya niya, ngunit binaliwala ng mga halimaw ang nayon at ang mga bukid, at nagmarcha sila diretso patungo sa kabisera. Nagpasya si Al na huwag makisali dahil isa lamang siyang magsasaka. Ang pagpigil sa mga halimaw ay trabaho ng kabalyero, hindi ang kanyang alalahanin, pero naisip niya na kapag nawasak ang kabisera, hindi na niya maipagbibili ang kanyang mga produkto, kaya naramdaman niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Samantala, ang prinsesa at hari ay inilalayo ni Sashil sa ligtas na lugar, na hindi naghihinala na dadalhin niya sila sa lugar kung saan sila mawawala. Isa siyang demonyo, ang tunay niyang pangalan ay Romeo. Hindi tulad ng paraan ng nakaraang haring demonyo na ganap na winawasak ang isang bansa, pipiliin na niyang magpanggap na hari at sakupin ang kontrol ng kaharian. Ang pagkakaroon ng buong populasyon na pinamumunuan ng mga demonyo ay higit na makakabuti kaysa sa pagdurog. Ang isang bansa sa alabok. Nagpakawala siya ng isang atake na tumagos sa pananggalang na mahika ng pamilya ng hari, na lubhang ikinasugat ng hari. Nang tanggapin na sana nilang dalawa ang kanilang kapalaran, biglang sumulpot si Al. Winasiwas ang kanyang asarol ng may sobrang lakas kaya pumutok ang lupa, sinira ang pamamaraan ni Romeo. Hindi makapaniwala ang demonyo kung paano nagawa ng isang hamak na magsasaka ang ganoong bagay. Hindi niya pinansin ang mga sinasabi ni Al tungkol sa pagbubungkal ng lupa at nag-teleport sa likod nito para umatake, ngunit hindi inaasahan, nahuli ni Al ang paparating na espada gamit ang kanyang mga kamay, saka hinawakan at ibinalibag si Romeo nang bumagsak. Sa batong pader, sa puntong ito, napagtanto ni Romeo kung sino ang sumasabotahe sa kanyang matagal ng plano. Nagpasya siyang magbagong anyo sa kanyang tunay na anyo. Ang kanyang stats ay biglang tumaas sa level 78, hindi natatakot sa kahit sino, ngunit si Al ay hindi man lang natinag. Sa isang suntok lang, matagumpay niyang natalo ang demonyo nang walang kahirap-hirap. Nang makita ng mga alipors na napatumba ang kanilang leader ng ganoon kabilis, tumakas sila sa takot. Gustong gantimpalaan ng hari si Al at inalok siya ng posisyon sa Night Order, ngunit ayaw lang ni Al na mawala ang kanyang pamilihan sa pagbebenta ng mga paninda. Naiintindihan ng prinsesa ang ugali ni Al kaya hindi na siya nagsalita pa, binigyan na lamang niya ito ng isang lote ng lupa para sa pagsasaka at umaasang tutulong siya sa kanila na palayasin ang mga halimaw sa hinaharap. Pumayag si Al sa kahilingang ito nang walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, isinama ng prinsesa si Al para sumali sa isang guild. Ang magsasakang ito ay walang interes sa kahit ano maliban sa pagkain. Agad silang nakarating sa gusali ng guild ng mga adventurer. Nilinaw agad ni Al na wala siyang balak na maging isang adventurer. Ito ay para lamang mapadali ang kanyang pagtulong sa pamilya ng hari. Ang lugar ay walang ipinagkaiba sa isang bahay alak, puno ng iba't ibang uri ng tao. Pagpasok pa lang niya, isang matandang lalaki na guildmaster ang humila sa kanya sa reception desk para magparehistro bilang bagong miyembro. Kinuha ng receptionist na si Helen ang kanyang papeles at tinanong kung bakit gustong maging adventurer ng isang magsasaka. Sumagot si Al ng tapat na may nagbigay sa kanya ng lupa para sakahin sa kondisyon na puksain niya ang mga halimaw, kaya gusto niyang maging adventurer bilang sideline. Naruroon din ang mga adventurer na nakipaglaban sa gubat. Agad nila siyang nakilala bilang ang pumatay sa S-rank dragon sa isang welga. Nang marinig ito, hindi makapaniwala ang buong lobby at nagsimula silang magbulong-bulungan. Nang malaman ng mga taong ito na si Al ay isang magsasaka, wala silang ipinakitang paghamak at magalang pa silang nagpakilala. Sila ay sina Jake, Lamia, at Luke. Bagamat limitado ang kanilang lakas, lagi silang nagsisikap na puksain ang mga halimaw at protektahan ang bansa. Pagkatapos magkwentuhan, basta na lang umalis ang grupo. Talagang inisip ni Al na magiging medyo mahirap na ang kanyang buhay pagsasaka simula ngayon. Gusto rin niyang subukan na tumanggap ng isang quest, dahil nagsisimula pa lang siya sa G-rank. Hindi naman masyadong komplikado ang mga misyon. Ipinaliwanag ni Helen na ang mga adventurer ay nirarango mula G hanggang SS,
pero ang SS ay nakalaan para sa mga bayani, kaya sa totoo lang, ito ay mula G hanggang S kapag nakaabot lamang sa COB rank, ituturing ang isa na propesyonal. Ang unang misyon ni Ale ay mangolekta ng 10 halamang gatas sa Grim Forest. Pangunahing sangkap para sa mga recovery potion, binigyan din ni Helen si Al ng balabal para makatulong sa kanyang trabaho. Habang nagkakapa sa gubat sa kanyang misyon, nakatagpo ni Al ang isang babaeng orc na sinusubukang siya saktan. Nang akala niya na doon na matatapos ang kanyang buhay bilang lalaki, lumitaw si Jake at pinatay ang halimaw. Ipinakita rin niya sa 3 miyembro ng grupo ni Jake ang isang kaliskis na napulot niya kanina. Agad na nakilala ni Jake na ito'y galing sa isang di pa kilalang nilalang na madalas lumalabas sa Grim Forest nitong mga nakaraang araw. Bagamat hindi nila alam kung anong uri ito, maganda ang kalidad nito at maaaring makakuha ng mataas na presyo, kaya hindi ito masama. Nang papalapit na ang gabi at pabalik na sana sila, nakaramdam sila ng matinding presyon na tila nagpatigil sa lahat sa takot. Isang itim na dragon ang lumitaw at dumaan mismo sa harapan nilang 4. Parang baliwala sa dragon na ito ang mga langgam na nasa harapan niya, naglalakad ito ng may pagmamayabang habang kung parang walang nangyari. Lumingon si Al para tingnan ang kanyang estadistika. Napakalaki ng agwat ng antas kaya ang ipinapakitang estado ay nag-ulo at hindi matiyak. Nagising si Helen sa gitna ng gabi dahil sa isang masamang panaginip. Mukha siyang matamlay, na nagpapakita ng pag-aalala, dahil muli siyang may mga puwang sa kanyang alaala. Ipinagtapat niya kay Madam Wong na mula nang bumalik siya mula sa trabaho, wala na siyang maalala na nangyari pagkatapos. Si Wong ang nag-aruga kay Helen. Nag-aalala na baka pinapagod niya ang kanyang sarili at nakakaapekto ito sa kanyang kalusugan, pinayuhan niya si Helen na magpahinga ng isang araw para magpa-check up para malaman kung ano ang problema. Pero pagkatapos noon, dumating ang grupo ni Al at Jake para iulat sa Guildmaster ang tungkol sa pagkakaroon ng itim na dragon sa Grim Forest. Ayon sa lakas ng pag-atake na nakita ni Al, umabot ito sa 230,000. Ito ay lakas na kayang sum-ira sa isang buong bansa sa isang iglap. Naniniwala si Luke na ito ang masamang dragon na si Ouroboros. Pagkarinig sa pangalang ito, nakaramdam si Helen ng pagkahilo at muntik ng mahimatay. Pero ayaw niyang umalis. Gusto niyang manatili at marinig ang lahat. Gayunpaman, ang masamang dragon ay dumaan lamang at pagkatapos ay naglaho. Iminungkahi ni Jake na agad silang maglabas ng babala na nagbabawal sa pagpasok sa Grim Forest. Ipinakita rin ni Al ang kaliskis ng masamang dragon na kanyang napulot. Nang makita ito ni Helen, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naalala niya ang malabong alaala mula sa kanyang pagkabata. Ngunit bago niya maunawaan kung ano ito, siya ay nawala ng malay. Dinala siya ni Madam Wong sa kanyang silid upang magpahinga. Nang makita niya ang balabal na suot ni Al, tila nagulat siya. Wala talagang maalala si Helen tungkol sa kanyang pagkabata, tanging ang kanyang pangalan lamang. Ang tanging dala niya ay ang mismong balabal na yun. 15 taon na ang nakalipas, natagpuan siya ni Wong at ng kanyang asawa na walang malay sa pampang ng ilog at inampun. Ngunit simula noon, hindi niya maalala ang kanyang nakaraan. Tila may kaugnayan ito sa itim na dragon na yun. Nagpasya si Al na imbestigahan ang bagay na ito. Dahil lubhang mapanganib kung pababayaan itong gumala sa kagubatan. Kahit na G-rank lamang siya, magtatanong-tanong siya at maghahanap sa aklatan sa kabisera. Baka sakaling may makita siyang impormasyon. Pagkatapos ng isang buong araw na pagbabasa, wala siyang natagpuang may kaugnayan. Kahit na si Al ay mayroon lamang lakas ng atake na 50,000. Sa 230,000 nanograms dragon, walang makakapigil dito. Gusto rin niyang malaman ang tungkol sa sitwasyon sa kabisera 15 taon na ang nakalipas, noong unang natagpuan ni Madam Wong si Helen. Ngunit ang mga ganitong impormasyon ay klasipikado. Tanging ang mga umabot sa isang tiyak na ranggo ang makaka-access dito. Sa kabutihang palad, tumulong ang prinsesa. Sa kanyang autoridad, nakuha ni Al ang report ng pinsala mula sa nayon ng Hanol 15 taon na ang nakalipas. Natuklasan niya na noong panahong yun, nawasak ang nayon. Isang negosyante ang nagpunta sa nayon para bumili ng mga produkto, ngunit pagdating niya ay isang bante na lang ang nakita niya. Nang mga guho, siniyasat din ng hukbo ang mga kaliskis na naiwan sa nayon. Napagpasyahan nila na pag-aari ang mga ito ng masamang dragon na si Ouroboros,
Isang bagay na dapat sana ay matagal nang nawala. Sabi-sabi na isa itong immortal na nilalang na kumakain ng pagkawasak at paghihirap. Ngunit sa isang laban laban sa kanyang kaisa-isang natural na kaaway, ang banal na dragon na si Mirage, ito ay nawasak. Kung nabuhay muli ang masamang dragon, ang mundo ay nasa malaking panganib. Nagpas siyang bisitahin ni Al at Fal ang nayon upang siyasating mabuti kung ano ang nangyari. Ang lugar ay mga nagbabagsakang guho na lamang, ngunit nakarinig si Al ng kakaibang boses. Sa pagsunod sa kanyang gabay, natagpuan niya ang multo ng isang batang lalaki na lumulutang sa hangin. Gayunpaman, si Al lamang ang nakakakita sa multong ito. Nagpakilala ang bata bilang si Rai. Matagal na ring naghihintay si Rai para sa isang taong makakarinig ng kanyang boses. Napansin ni Rai na ang balabal na suot ni Al ay kamukha ng kanyang sarili. Nang ipaliwanag ni Al na yun ay regalo mula kay Helen, ang resepsyonista sa samahan ng mga adventurer, agad na napagtanto ni Rai na yun ang mismong balabal na suot niya noong siya'y nabubuhay pa. Iyon ay isang napakabihirang mahiwagang balabal na natanggap niya mula sa kanyang ama. Nang malaman na isa itong mahiwagang balabal, isinuklob ito ni Al sa kanilang dalawa ni Prinsesa Fal para makita niya ang presensya ni Rai. Napaluha ang batang lalaki sa pagkaalam na buhay pa ang kanyang kapatid. Si Helen din ang tanging nakaligtas sa bayang ito. Ipinaliwanag ni Rai na ang watak-watak na alaala ni Helen ay paraan ng kanyang isip upang protektahan ang sarili, dahil wala itong ibang laman kundi mga nakakatakot na bagay. Kapwa sina Helen at Rai ay mga batang nanirahan sa bayang Hunnel. Habang si Rai ay isang pilyong bata na laging nangangarap na maging isang bayani, nag-aalala naman ang kanyang kapatid na si Helen na baka mapagod siya ng sobra at masaktan. Nagpatuloy ang mapayapang buhay hanggang sa tumapak ang masamang dragon sa kanilang nayon. Winasak ng dragon ang mga tahanan at pinatay ang mga sibilyan. Ang mga nakaligtas at naglakas loob na lumaban ay lalo lamang nagpaalab sa galit nito, dahil tanging ang mga nawalan ng pag-asa ang maaaring maging pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Sinipsip ng masamang dragon ang takot ng mga taga-nayon para palakasin ang sarili. Bagamat ayaw nilang tanggapin, walang ibang pagpipilian ang dalawang magkapatid kundi ang tumakas mula sa nakakatakot na lugar na iyon. Ngunit wala silang matatakbuhan, dahil sila ay mga bata pa lamang. Naabutan sila ng masamang dragon hindi nagtagal. Hindi sila agad pinatay ng dragon. Sa halip, gusto nitong paglaruan ang kanyang biktima. Ang mga nawawalan ng pag-asang mukha ng mga tao ay isang napakasarap na bagay para dito. Kapag wala na silang halaga para pagsamantalahan, ang kanilang katawan at kaluluwa ay lalamunin ng buo. Ginamit ni Rai ang bawat huling hibla ng kanyang lakas upang ihagis ang isang daga na tumama sa mata ng masamang dragon. Para sa dragon, ito ay parang kagat lamang ng lamok, ngunit ikinagalit niya ito ng husto kaya sumugod ito, na balak na lamunin ng buhay si Rai. Ang sugatang batang lalaki ay nakahandusay sa lupa. Sinigurado ng masamang dragon na ang dalawang bata sa harap niya ay hindi mamamatay agad. Gusto pa niyang namnamin ang kanilang paghihirap ng kaunti. Sa loob ng 15 taon, babalik siya sa bayang ito at wawasakin ang lahat. Pagkatapos ay muli niyang tatamasahin ang kanyang kasiyahan. Kahit buhay pa niya ang kapalit, hinding-hindi hahayaan ni Rai na mangyari yun. Tiyak na poprotektahan niya ang kanyang kapatid. Humanga ang dragon sa determinasyon ng bata sa kanyang harapan at nagpasya na ikulong ang kanyang kaluluwa sa lupaing ito upang masaksihan niya mismo ang trahedyang naghihintay sa kanyang kapatid. Sa mga salitang yon, naglaho ang dragon na parang bula. Pagkatapos noon, nalagutan ng hininga si Rai. Ang kanyang kaluluwa ay nanatili sa lugar na ito sa loob ng 15 mahabang taon, naghihintay ng isang taong kayang makita siya. Ibinunyag din niya na sa tuwing winuwasak ng masamang dragon ang isang nayon o bayan, nag-iiwan ito ng isang nakaligtas. Kapag nagising ito mula sa kanyang pagtulog, hahanapin ito ang nakaligtas na iyon. Ikukwento ng taong ito sa iba ang nangyari, ikakalat ang nakakatakot na karanasan. Isang sunod-sunod na pangyayari ang magaganap, bubuo ng isang nakapangingilabot na alamat. Sisisipsipin ng masamang dragon ang lahat ng takot na iyon, lalong lalakas. Ang kasalukuyan nitong target ay ang mga tao ng maharlikang kapital. Umaasa si Rai na mapipigilan ni Al ang dragon at maipaghiganti siya. Kahit na mas mahina ang kapangyarihan ni Al, kung kaya niyang gamitin ang isang puwersang salungat sa kawalan ng pag-asa, kaya niyang tiyak na pahinain ang masamang dragon para sapat na para atakihin.
Agad na binalik ni Al ang prinsesa sa kapital para iulat ito, habang inutusan ng prinsesa ang mga sundalo na ilikas ang mga mamamayan sa loob ng kastilyo. Hahanapin ni Al si Helen. Ang resepsyonista ay tila nakakuha ng sandata at mag-isang sumugod sa kagubatan para harapin ang mga tulisan. 15 taon na ang nakalipas, at gaya ng ipinangako, handa na ang masamang dragon na lamunin ang kanyang kaluluwang puno ng takot kasama ang lahat sa lungsod. Naalala na ngayon ni Helen ang lahat. Nang malaman niyang kasalanan niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid, napaupo siya sa lupa, umiiyak. Dahil masyado siyang mabagal, ang kanyang kapatid ang nagbayad ng kanyang buhay. At ngayon, dahil lamang narito siya, may mga inosenteng taong naninirahan sa kabisera ang mamamatay. Nagmakaawa si Helen sa masamang dragon na kunin na lang ang kanyang buhay. Ito mismo ang gustong makita ng ating mga magnanakaw, hindi mapigil ang masarap na kawalan ng pag-asa. Ngunit wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay si Helen. Lahat ng naninirahan sa kastilyo ay papatayin, susunugin, at dudurugin. Ang kanilang mga hiyaw ang magiging kanyang pinakamasarap na piging. Lubos na naduraj ang diwa ni Helen. Hindi na niya ginusto pang mabuhay at gusto na lamang sumama sa kanyang kapatid. Unti-unting binalot ng madilim na enerhiya ang kanyang buong katawan. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Al ang mga kamay ni Helen, pigilan siya sa paggawa ng isang bagay na hindi maganda. Galit na galit ang masamang dragon dahil may naglakas loob na gambale ng kanyang pagkain. Sinipa niya ang kanyang binti, dahilan para tumalsik si Al sa malayo. Bagamat sugatan, hindi nagpakita ng takot si Al at sumugod pasulong, sinuntok ang mukha ng ating masamang dragon. Malakas ang suntok ngunit hindi nito napatumba ang masamang dragon. Walang ibang pagpipilian si Al kundi tumayo at lumaban ng harapan, patuloy na lumalaban kahit pa napaatras siya ng nagliliyab nitong hininga. Nakipaglaban siya habang inaakay si Helen para makatakas. Ipinasa rin niya ang mensaheng iniwan ni Rai para sa kapatid nito. Walang pinagsisisihan si Rai sa pagligtas sa kanya. Alam niyang pahihirapan nito ang kanyang sarili, ngunit bilang ang nakaligtas, tungkulin itong mamuhay ng masaya para sa lahat at mamuhay ng buhay na ipagmamalaki niya. Dumating si Al para bigyan si Helen ng pag-asa na mabuhay, para sabihin sa kanya na gaano man kasama ang sitwasyon, kung susubukan niya, maaari pa rin niyang baguhin ang mga bagay, huwag sumuko. Iyon din ang kahinaan ng aming mga robbero. Nang makita niyang nagsisimula ng humina ang kanyang stats, ang masamang dragon ay hindi na kasing yabang ng dati. Sumugod siya mula sa langit patungo sa kinatatayuan ni Al, balak puksain ang hadlang sa kanyang harapan. Ngunit ngayon, ang kapangyarihan ni Al ay kayang lubusang daijin ang kanyang kalaban. Sa isang sagasa lamang, ang masamang dragon ay tumilapon paatras at namatay. Nang akala nilang tapos na ang lahat, bigla na lang dumukot si Helen ng kutsilyo at sinaksak si Al sa tiyan. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kaparehong kasamaan na dating nasa mga tulisan natin. Sa harap ng nakamamatay na atake na ito, bumagsak si Al, ngunit hindi siya tinigilan ni Helen. Patuloy siyang sumaksak gamit ang kutsilyo. Ang taong nakatayo sa harap ni Al ay hindi na si Helen, kundi isang papel na kontrolado ng mga tulisan natin. Akala ni Al katapusan na ng buhay niya, nang biglang lumitaw ang banal na dragon na si Mirage para protektahan siya. Nang makita ang mortal niyang kaaway, hindi nagalit ang masamang dragon. Balak niya lang sanang libangin ang sarili sa katawan na ito, hindi inaasahang may manggugulo. Hindi niya pinansin ang pagdating ng banal na dragon, dahil may dahilan siya para rito. Pagkatapos niyang pagalingin si Al, bumagsak si Mirage, hinihingal. Ipinaliwanag niya na hindi magtatagal ang katawang ito. Ang kapangyarihang ibinigay niya kay Al ay magagamit para linisin ang proteksyon sa katawan na pinamumuguran ng ating mga magnanakaw. Sa ganoon lamang niya iligtas si Helen. Tumawa ang masamang Diyos, batid na isa itong napakahalagang tao kay Al. Siguradong hindi siya aatakihin ng bata. Ngunit sa kanyang pagtataka, humakbang si Al at sinuntok si Helen sa tiyan. Nakita niya ang tunay nitong mga mata na sumasamo sa kanya. Kahit na sinasaniban, ayaw niyang makasakit ng kahit sino gamit ang kanyang mga kamay, kaya hiniling niya na wakasan na niya ang buhay niya at ng ating mga tulisan. Hindi hahayaan ng masamang dragon na magawa niya yun ng ganoon kadali. Sinunggaban niya ang pagkakataong bumaba ang bantay ni Al upang dakpin siya, lumitaw ang kanyang espiritu upang sumanib kay Al. Pero pagpasok niya sa puso ni Al, wala siyang natagpuan,
kundi matinding dedikasyon sa pagsasaka. Mga imahe ni Al na nagbubungkal ng lupa, nagtatanim ng binhi, nag-aalaga ng pananim, at nag-aani ng produkto ang nagpatulala sa ating magnanakaw. Talagang wala siyang maaaring pagsamantalahan, kaya't itinapon siya pabalik sa katawan ni Helen. Alam na ni Mirage na hindi na makalalaban ng masamang dragon, kaya't nagpasya siyang gamitin ang kanyang huling teknik para burahin ang pag-iral nito. Ang kanyang sariling katawan ay unti-unting naglaho din. Bago tuluyang mawala, hindi niya nakalimutang lumingon sa walang malay na binata sa likuran niya. At ipahayag ang kanyang pasasalamat. Unti-unting naglaho ang maitim na ulap, nagbigay daan sa pagbalik ng liwanag sa himpapawid ng kapital. Alam ng prinsesa na itinaboy ni Al ang masamang dragon. Inaalagaan siya sa pagamutan ng guild ng mga adventurer. Masayang niyakap siya ni Prinsesa Fal nang magising siya. Ipinaliwanag ni Helen na dahil kay Al at Mirage, nalinis na ang ating mga *Rob Eros*. Mukhang naubos ni Mirage ang lahat ng kanyang kapangyarihan at naglaho pagkatapos, kahit na siya ay sinapian ng masamang dragon. Ngayon ay lubos na siyang matatag. Gayunpaman, magagamit na niya ang kapangyarihan nito sa loob ng kanyang sariling katawan. Medyo natakot siya, pero naisip niya na ang kapangyarihang dating ginagamit lang sa pagpatay ay maaari na ngayong gamitin sa pagliligtas ng buhay. Isa pa, tungkulin niya ngayon ang mamuhay ng maligaya. Kung hindi, masasayang ang sakripisyo ni Rai. Dagdag pa rito, nariyan ang pag-aalaga at suporta ng mga adventurer, ng guildmaster, at ni Madam Wong. Nagpasya ang lahat na ipagdiwang ang tagumpay na ito. Masigla ang kapaligiran sa buong punong tanggapan ng guild. Si Al lang ang patuloy na nag-iisip tungkol sa pagbalik sa kanyang mga bukirin upang anihin ang kanyang mga pananim. Hindi ito nakaligtas sa pansin ni Prinsesa Fal. Gusto lang niyang lubos na magsaya si Al dahil ito ang nararapat sa kanya. Noong nakatayo siya sa kastilyo, naghihintay sa pag-atake ng mga bandido, alam niyang wala siyang magagawa. Pero iniisip si Al na nakikipaglaban doon, sinabi niya sa sarili niyang kailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Kinabukasan, bumalik si Al sa kanyang pang-araw-araw na buhay, nag-aani kasama si Testa. Dito siya pinakamasaya. Pagkatapos, dumating ang kartero na si Rix para maghatid ng liham. Sa loob nito, sinabi ng kanyang ama na maayos ang kanyang mga magulang. Nagulat sila nang malaman na lumipat siya sa kapital. Kahit anuman ang sabihin ng iba dati, gusto lang niyang magtanim at hindi kailanman nagnais na manirahan. Sa isang lugar na kasing sigla noon, lumipat na rin sila sa lungsod ng Rogus at gusto nilang dalawin ni Al dahil matagal na silang hindi nagkikita. Pero una, kailangang ipaalam ni Al sa guild ng mga adventurer at ilipat sa iba ang mga quest na tinanggap niya. Nang marinig ito, agad namang kinuha ni Helen ang mga yun. 2 o 3 beses sa isang linggo, tumatanggap siya ng mga misyon sa paglupig. Gamit ang kapangyarihan ng ating Rob Eros, nagparehistro siya bilang isang adventurer at mabilis na umakyat sa F-rank. Nang maisaayos ang lahat, aalis na sana si Al nang makita niyang gusto sumama ni Fal para makita na rin ang mga magulang niya, pero talagang hindi pumayag si Al. Kapag nalaman ng mga magulang niya na kakilala niya ang prinsesa, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Masayang naglalakad si Al sa daan patungo sa Rogus, ang isip niya ay abala sa iniisip tungkol sa pinakamahusay na abono na mabibili niya roon, at dadalhin pabalik para magtanim ng masasarap na kamatis. Natutuwa siyang isipin pa lang yon. Talagang adik sa pagsasaka ang lalaking ito. Dahil din sa kaguluhan kamakailan sa mga halimaw at sa mga magnanakaw namin kaya nakalimutan niyang isa lang siyang magsasaka. Hindi pa tapos ang kamalasan kay Al. May isa pang orc na nakaharang sa daan niya. Lalaki naman ito ngayon. Akala ni Al ay walang mangyayari, pero unti-unting lumala ang sitwasyon nang mapagtanto niyang gusto siyang saktan ng halimaw na kulay berde, kaya kumari pa ng takbo si Al para iligtas ang sarili. Sinimulan siya nitong diinan at itulak ng malakas. Parang mawawala na ang pagkalalaki ni Al, sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito na iligtas siya ng isang babaeng mandirigma na hindi niya kilala. Nang inig pa rin sa nangyari, nagpasalamat si Al sa hindi kilalang dalaga habang hinihingal. Nakita ng dalaga na kaedad lang niya si Al, kaya hindi na siya nagpa-importante at nagpakilala bilang si Roeri. Nang malaman niyang patungo rin si Al sa Rogus tulad niya, nagpasya si Roeri na sumama sa kanya. Hindi siya mapalagay na makita itong maglakbay ng mag-isa. Kung makasalubong pa ito ng isa pang pag-atake ng orc, maaaring mapanganib yun.
Naglakad at nagkwentuhan ang dalawa, at di nagtagal ay malalim na silang nakapasok sa madilim na gubat. Wala masyadong tao sa lugar at may kakaibang mga ingay na papalapit sa kanila. Kapwa nila hinugot ang kanilang mga sandata at naghanda. Sa huli, mga Ricks lang pala na nagde-deliver ng sulat. Sa pagkakataong ito, isang sulat mula sa kanyang ina. Madalas tumanggap si Al ng mga sulat mula sa kanyang mga magulang tulad nito, at di nagtagal, dumami na ang bonten. Masyadong mataas para bilangin. Nabanggit ni Al na pupunta siya sa Rogus para bisitahin ang kanyang mga magulang at bumili rin ng abono para sa kanyang mga pananim. Nang mapag-usapan ang pagsasaka, walang tigil siyang nagkwento, kaya litong-lito si Roeri. Nagtanong din si Al tungkol sa kanyang pamilya. Ang isang babaeng naglalakbay mag-isa na ganito ay siguradong may pamilyang nag-aalala, ngunit iniwasan ni Roeri ang tanong, sinasabing maayos siya at walang nag-aalala sa kanya. Hindi na nagpumilit si Al, dahil alam niyang lahat ay may kanya-kanyang sitwasyon. Nang gumabi, kumuha si Roeri ng tolda mula sa isang supot na nakasabit sa kanyang sinturon. Ang supot ay parang isang mahiwagang bag na kayang maglaman ng isang tolda at iba pang mga bagay. Ito ay isang pamana na naipasa mula sa kanyang mga ninuno. Habang naghahapunan, nabanggit ni Roeri na maglalakbay siya sa Rogus upang sanayin ang kanyang sarili. Narinig din niya ang isang kakaibang bulong-bulungan tungkol sa maraming di maipaliwanag na aksidente na nangyayari. Nakakita raw ng mga demonyo ang mga biktima, ngunit hindi nila maalala kung ano ang itsura ng mga ito. Hindi makapagpadala ng mga tao ang samahan ng mga adventurer batay lamang sa mga bulong-bulungan, kaya nagpa siya si Roeri na mag-imbestiga ng mag-isa. Ibinunyag din niya na isa siyang inapo ng bayaning nakapatay sa hari ng mga demonyo. Sa panahon ng krisis, tiwala siya na ang kapangyarihang minana mula sa kanyang mga ninuno ay maisa sa katuparan. Isang bagay, iyon ang kanyang misyon, ngunit nag-aalala si Al na kahit na ganoon, isa pa rin siyang bata. Nang sabihin niya ito, nawala ng imik si Roeri. Ito ang unang pagkakataon na may nagpakita ng ganoong pag-aalala sa kanya. Nang gabing yun, natulog ang dalawa sa iisang tolda, at walang nangyari sa kanila. Gayunpaman, ang makatulog sa iisang tolda kasama ang isang taong hindi mapakali matulog at kasing lakas ng isang halimaw tulad ni Roeri ay nag-iwan sa kawawa nating si Al na medyo napagod. Kinabukasan, dumating sila sa Rogus. Nagpaalam si Roeri sa kanyang bagong kakilalang kasama sa paglalakbay. Ito ang kanyang unang pagkakataon na maglakbay kasama ang iba, at nakaramdam siya ng labis na kaligayahan. Kung maaari, gusto sana niyang manatili pa ng mas matagal kasama siya. Unang beses din ni Al na bumisita sa lugar na iba sa kanyang baryo at sa kabisera. Mananatili siya rito ng ilang araw bago bumalik sa kabisera, kaya gusto niyang kunin si Roeri bilang kasama sa paglalakbay pagdating ng araw na yun. Masayang pumayag si Roeri at iginuhit pa ang lokasyon niya para mahanap siya nito pagkatapos. Sa ngayon, naghiwalay na ang dalawa. Nagtanong-tanong si Roeri sa mga taong bayan tungkol sa nakitang demonyo, pero walang nabanggit ang sinuman tungkol dito. Habang nag-iimbestiga, isang tinig ang sumigaw mula sa isang liblib na eskinita. Dali-dali siyang lumapit, at sinabi ng isang babae na may mga demonyong nagpakita at kinuha ang kanyang nakababatang kapatid, itinuro ang gubat ng ilusyon kung saan tumakas ang demonyo. Nang marinig ito, agad na humabol si Roeri. Hindi niya alam na may isang lalaking palihim na sumusunod sa kanya. Ang pagbabalik naman ni Al ay puno ng kaguluhan at kaligaligan. Ang kanyang ina, si Lucica, ay napakahusay magluto at sa mga gawaing bahay. Dahil sa kanyang kabaitan at sigla, gusto siya ng lahat at napakaganda niya. Gayunpaman, mayroon siyang isang malaking kahinaan. Masyado niyang mahal ang kanyang anak. Ang kanyang ama ay isang lalaking sunod sanyaran sa kanyang asawa. Sa tuwing susubukan ng matanda na disiplinahin ang kanyang anak, walang awang papaluan ng ina ni Al ang kanyang asawa. Kung hindi sana nagsalita si Al para sa kanya, malamang matagal na siyang patay. Nang magpasya si Al na mamuhay ng mag-isa, nagbitiw ng ilang salita ng suporta ang kanyang ama. Hindi inaasahan, noong panahong yun ay kinailangan siyang iligtas ng maraming beses. Nang malaman niyang bumili ng atsara si Al, itinuro ng kanyang ama ang pabrika ng asin sa labas ng bayan. Habang hinahanap ito sa mapa ni Al, napansin niya ang markadong simbolo ni Roeri at nagtaka. Sa lugar na itinuro, walang bahay tuluyan doon. Tinanong din ni Al ang kanyang ama tungkol sa mga di maipaliwanag na aksidente sa lugar na ito.
Ngunit wala pang naririnig ang matanda tungkol sa mga ganoong bagay. Wala ring mga masasamang elemento na nagtatago dito kamakailan. Kinabukasan, matapos makuha ang kanyang kailangan na tubig alat, nagtungo si Al sa bahay tuluyan kung saan nanunuluyan si Roeri. Isang binata malapit doon ang sumigaw na inatake siya ng mga masasamang elemento, at isang babaeng bughaw ang buhok ang lumaban sa kanila para iligtas siya. Agad na tinanong ni Al kung saan ito nangyari at nalaman niyang nasa Illusion Forest sila. Nang marinig ito, tumakbo agad si Al nang walang pag-aaksaya ng oras, at hindi napansin ang nakangiting kasiyahan. Sa mukha ng lalaki, pamitik ng mga daliri ang lalaki at naglaho ang lahat ng tao at tanawin doon. Tumakbo si Al habang tinatawag ang pangalan ni Roeri. Nang makita ang isang babae na inaatake ng isang halimaw, sumugod siya at pinabagsak ang nilalang. Ngunit kakaiba, wala siyang naramdamang anumang impact. Nang yakapin siya ng babae, nawala ang ilusyon, at nakita niya ang mabahong bibig ng isang halimaw na handang sakmalin ang kanyang ulo. Sumulpot si Roeri mula sa kagubatan at pinatay ang nilalang. Dalubhasa ang ganitong uri ng halimaw sa pagbabalat kayo bilang tao. Kahit ilang ang mapatay, patuloy pa rin silang dumarating. Pumalakpak ang lalaki mula kanina sa ginagawa ni Roeri. Namangha rin siya sa katangahan ni Roeri dahil hindi nito napagtanto na lahat ng ito ay nakatuon sa kanya. Lahat ng ito ay isinagawa ng lalaki para akitin ang inapo ng bayani dito at patayin siya. Ginamit niya ang kanyang sarili bilang si Loki. Hindi si Roeri ang kanyang puntirya, kundi si Al. Nalaman niya na parehong si Romeo, ang dating commander ng dibisyon ng Hari ng Demonyo, at ang masamang dragon na si Ouroboros ay natalo ni Al mag-isa. Hindi siya pinatapos ni Roeri at sumugod ito pasulong gamit ang kanyang espada para umatake. Ngunit sinalubong niya ito, hindi siya talagang makapantay sa kanya. Turn na ni Al para humarap at lumaban. Nagbanggaan ang dalawa nang may napakalakas na puwersa, winasak ang isang bahagi ng kagubatan. Nasugatan ng husto si Loki, pero kaya niyang pagalingin ang kanyang mga sugat, kaya walang problema. Gumamit din si Al ng mahika para pagalingin ang sarili habang nagtataka kung bakit siya ang pinupuntirya ng mga demonyo. Alam ni Loki na nagpapaliban ng oras ang kanyang kalaban, pero dahil mabait siya, sasabihin pa rin niya kay Al. Inaalis niya ang mga bagay na maaaring makasagabal sa kanyang mga plano. Ang mga binabantayan niya ay si Al at isang babae na kakakuha lang ng kapangyarihan ng masamang dragon. Helen. Ibinunyag din niya na si Al ay isang bayani at nagtataglay ng kapangyarihan ng mabait na Diyos. Samantalang ang Haring Demonyo ay binigyan ng kapangyarihan ng masamang Diyos. Iyon ang maikling paliwanag. Ngayon, si Loki ay magpapatuloy para alisin ang banta na ito sa lahi ng demonyo. Nagpatawag siya ng mga halimaw para umatake. Walang ipinakitang takot si Al at sinira ang mga karumal-dumal na uod na nagtangkang lamunin siya. Pagkatapos, gumamit ng mahika si Loki, unti-unting pinapahina sila hanggang sa wala nang makalaban. Wala siyang balak patayin si Al, gusto lang siyang pigilan. Sa simula pa lang, ang layunin niya ay subukin lang kung ano ang kaya ng kanyang kalaban, pero para kay Roeri, iba ito. Mamamatay siya dito mismo, nakikitang pigil si Al sa harapan niya. Tahimik na isinumpa ni Roeri ang kanyang sariling pagkabigo. Naalala niya ang pampalakas loob ng kanyang mga magulang noong bata pa siya. Naalala ang kanyang determinasyon na maging isang mahusay at makapangyarihang bayani. Ngunit ngayon, nakahiga lamang siya doon na naghihintay ng kamatayan. Wala siyang maisip na salita para ilarawan ito. Nag-ipon si Loki ng mahikal na kapangyarihan sa kanyang palad, nagbabalak na patayin ang batang babae sa kanyang harapan sa isang simpleng atake. Ngunit sa hindi inaasahan, ang mga halimaw na pumipigil kay Al ay biglang naging bato. Dahil yun sa asin na dinala ni Al. Ito ay may nagpapatigas na epekto na kapaki-pakinabang para sa disimpeksyon at maraming iba pang bagay, gaya ng pagpatay sa mga linta na kumakapit kay Al. Humanga si Loki sa estilo ng pakikipaglaban ng magsasakang ito. Ngunit sa pagtingin sa bagbog na kalagayan ni Al, kalimutan ang pag-atake, halos hindi siya makatayo. Hindi masyadong nagbigay pansin si Loki. Walang pakialam si Al doon. Sumugod siya, ibinabato ang kanyang nanginginig na kamao kay Loki. Isinigaw niya na kahit ano paman, ililigtas niya si Roeri at hindi niya hahayaang hawakan ni Loki si Helen. Noong una, hindi maintindihan ni Roeri kung bakit pinipilit ni Al ang sarili niya ng husto, ngunit pagkatapos ay nag-isip siya tungkol sa kanyang sarili.
Kapag sobra ang batikos na natatanggap, sa kaibuturan ng kanyang puso ay naisip niyang hindi siya kailanman magiging isang bayani at sumuko na. Pero hindi sumuko si Al sa pagtalo sa demonyong yun. Gaano man siya kasugat, ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas siya. Hindi mahalaga kung may kapangyarihan o wala, pero hindi dapat sumuko sa pagtulong at pagprotekta sa iba. Iyon ang ibig sabihin ng pagiging bayani. Naunawaan ni Rory ang katotohanan ito at tumayo, sinaksak si Loki. Hindi niya makapaniwala na napakatagal bago niya ito napagtanto. Walang pakialam si Loki sa babaeng nasa likod niya, hindi man lang siya nabahala sa saksak na natamo niya. Gayunpaman, ang di matinag na diwa ni Rory ang nagpausbong sa kapangyarihan ng kanyang mabait na Diyos. Isang maningning at gintong aura ang nagliwanag ng malakas mula sa kanyang katawan. Ang espada, puno ng kapangyarihan ng mabait na Diyos, ay sumugod kay Loki. Ang demonyo, tinamaan ng atake, ay hindi nakapagbagong anyo. Ang kanyang buong katawan ay nawasak at naglaho sa alabok. Hindi makapagsalita si Al sa gulat. Alam niyang si Rory ay lahi ng bayani, pero hindi niya inasahan na ganito siya kalakas. Ang natitira niyang lakas ay nawala, at siya'y bumagsak, natutulog ng mahimbing. Ipinahayag ni Rory ang tunay niyang nararamdaman. Nahulog na ang loob niya kay Al. Nagising si Al ng gam-abi na. Nakatulong ang mahimbing na tulog para manumbalik ang lakas niya, kaya nagbalik ang dalawa sa bayan. Sa dilim ng gabi, nakaramdam sila ng masamang presensya sa gubat. Sunod-sunod na kakaibang ingay ang nagdulot kay Rory ng pangingilabot. Palapit sila ng palapit, at sa wakas, nagpakita ang pinagmulan nito. Ito ay ang mahal na ina ni Al. Agad siyang natakot dahil kung malaman niyang kasama niya si Rory, papagalitan ng husto ang dalaga. Nakakatakot palang isipin. Agad na binuhat ni Al si Rory at tumakbo para iligtas ang buhay nila. Bahagya silang nakabalik sa bayan, para lamang madiskubre na ang bahay tuluyan noon ay isang ilusyon na gawa ni Loki. Kaya humanap si Rory ng ibang bahay tuluyan para matuluyan habang bumalik naman si Al sa bahay. Magulo ang bahay gaya ng dati, at laging napapahamak ang kawawang matanda para protektahan ang kanyang anak. Gusto palagi siya payuhan ng kanyang ina na manatili na lamang, pero wala siyang magawa sa determinasyon ni Al. Pinaalala rin niya na huwag sanang akuin ni Al ang lahat ng responsibilidad. Mabait siyang tao, pero hindi niya dapat hayaang kainin siya ng kanyang kabaitan. Minsan, okay lang maging medyo makasarili. Nakilala ni Al si Rory sa labas ng bayan, at sabay silang nagtungo sa kabisera. Nagtaka si Rory kung bakit pinuntirya ni Loki si Al at pinaalalahanan siyang mag-ingat simula ngayon, dahil nag-uumpisa ng magka-interes sa kanya ang mga demonyo. Dinala ni Al si Rory para ipakilala sa guild ng mga adventurer. Nang makita ni Helen ang dalaga, tinanong niya agad kung ano ang relasyon nito kay Al. Agad nilang nakilala ang isang karibal na nakatayo sa harap nila, at determinado silang huwag ipaubaya si Al sa iba. Isang batang lalaki ang nahuli ni Al na nagnanakaw ng talong sa kanyang hardin. Hindi nagalit si Al dahil naglakas loob ang bata na magnakaw sa kanyang bukid. Nagalit siya dahil kumuha ang bata ng mga gulay na hindi pa hinog. Hindi pa masarap ang lasa, kaya bakit pa kinuha? Pero dahil sa gutom kaya ito nagawa ng bata, kaya wala nang nagawa si Al kundi bigyan ang bata ng isang repolyo para may makain. Hindi lang ang batang ito ang nakakaranas nito. Dahil sa palagiang pag-atake ng mga halimaw, naputol ang mga ruta ng kalakalan mula sa ibang bansa. Binanggit ni Helen na simula nang pumunta si Al sa Rurigos, mas dumalas pa ang mga pag-atake. Dahil dito, patuloy na tumaas ang mga presyo, at hindi na kayang bumili ng pagkain ang mga mahihirap. Sa mismong sandaling yon, tumunog ang kampana ng babala para sa pag-atake ng mga halimaw. Kinailangan harapin ng mga adventurer at sundalo ang mga ito sa labas ng pader ng lungsod, pero walang tigil ang pagdami nila, kaya labis na mahirap ang depensa. Kahit sumali sina Helen at Rory sa laban, walang katapusan ang lumitaw na mga halimaw at hindi kayang talunin lahat. Pagkatapos, sumugod ang isang unit ng kabalyeriya, pinamumunuan ng isang kabalyero na may dalang banal na espada na Lev Eden. Nang makita ang banal na sandatang ito, umatras ang mga halimaw at tumigil sa pag-atake. Nang gabing yon, dinalaw ng prinsesa ang tahanan ni Al. Dumating siya upang magpaalam. Malamang na hindi na sila muling magkikita. Hindi maintindihan ni Al ang nangyayari. Tanging ang pagmasdan ang malungkot na pagsakay ng prinsesa sa kanyang karwahe at pag-alis ang nagawa niya.
Salamat sa banal na espada, ang buhay ng mga tao ay unti-unting bumalik sa normal. Hindi na umaatake ang mga halimaw, at naibalik ang mga ruta ng kalakalan, ngunit mula noon, hindi na muling nagpakita si Fal. Patuloy na nakatanggap si Rory ng mga liham mula sa kanyang ina. Bumuti rin ang kanyang benta ng mga produkto. Tahimik siyang nagpasalamat sa kaharian ng Antisburg sa pagpapadala ng banal na espada upang itaboy ang halimaw kay bait na bansa. Ngunit si Rix, na dumating para ihatid ang kanyang liham, ay hindi sumasang-ayon sa damdaming iyon. Isang anunsyo ang ipinalabas sa buong kabisera na nagsasaad na si Prinsesa Fal ay ipakakasal sa prinsipe ng Antisburg. Ito rin ang taong humawak ng banal na espada laban sa mga halimaw. Naisip din ni Rory kung bakit ang mga halimaw, na karaniwang walang talino, ay naging masunurin ng araw na iyon. Sa sandaling iyon, nagmadali si Al kay Helen upang magtanong tungkol kay Prinsesa Fal, ngunit lumipas na ang 10 araw at walang nakakita o nakarinig ng anumang balita tungkol sa kanya. Ipinakita rin niya ang liham na ipinadala ng kanyang ina para basahin nina Helen at Rory. Alam niyang madalas lusubin ng mga halimaw ang kabisera kamakailan, at balak niyang lipulin silang lahat dahil sa pagdudulot ng gulo sa kanyang minamahal na anak. Ngunit sa kanyang pagsisiyasat, may natuklasan siyang nakakagulat. Ang banal na espadang Lev Eden ay walang kapangyarihan. Hindi pala ito ang maalamat na banal na espada. Isa lamang itong ordinaryong panday ang gumawa nito. Dating kapitan si Luseka ng Shadow Puppet, kaya hindi naging mahirap sa kanya ang pagsisiyasat ng ganitong impormasyon. Ang Shadow Puppet ay isang propesyonal na unit ng paniniktik, na pinapabalitang kayang makakuha ng kahit anong impormasyon. Gaano man kahigpit bantayan, ngunit ang pinakamahalagang impormasyon ay na ang mga halimaw na sumasalakay sa kabisera ay ipinatawag ng isang demonyo, at napilitan ng demonyong yon dahil ang kanyang minamahal ay bihag. Kaya, ginamit ng kaharian ng Antisburg ang mga demonyo para salakayin sila. Pagkatapos ay ibebenta nila ang kanilang kabutihang loob, gamit ang kondisyon ng pagprotekta sa bansa para pilitin ang prinsesa sa isang kasal politikal. Kaya gustong iligtas ni Al ang prinsesa, at para magawa ito, kailangan niya ang suporta ng kanyang dalawang kasama. Napakahirap pumasok sa Antisburg, ngunit may perpektong gabay si Al. Si Rix ang makakapunta kahit saan. Samantala, nakikipagpulong si Prinsipe Net-Aris sa mga pinuno ng iba't ibang kaharian. Nag-uunahan ang lahat na maprotektahan ang kanilang bansa ng banal na espada. Ngunit iisa lang ang banal na espada, at kailangang magpaligsahan ng ibang mga kaharian para sa proteksyon nito. May ilan pang ang nag-alok ng 30% ng yaman ng kanilang bansa. Ang iba naman ay nangako na ibababa ang mga presyo at aalisin ang lahat ng bayarin sa transaksyon. Walang nakakaalam na ang lahat ng ito ay pinlano mismo ng prinsipe. Dahil sa kanyang panggigipit, isang demonyong nagngangalang Gazelle ay napilitang kumilos labag sa kanyang kalooban, ngunit baliwala ito kay Net-Aris. Ang kailangan lang niya ay isang taong susunod sa kanya. Kung hindi susunod si Gazelle, ang mga mahal niya sa buhay ang magbabayad. Hindi sumang-ayon si Prinsesa Fale sa ginagawa niya sa kanyang lingkod. Para kay Net-Aris, ito ay kailangang pagtuturo para sa mga nasasakupan. Kung hindi magiging mahigpit sa kanila, paano makakapagpuno ng isang bansa? Dumating noon ang isa pang gabi na may apurahang balita. Mahuhuli ang karwahe para sa seremonya. Sa pagkarinig nito, nagalit si Net-Aris. Magkakaroon ang seremonya ng maraming embahador, pinuno, at maharlika mula sa iba't ibang bansa. Inutusan niya ang kanyang nasasakupan na ayusin agad ang isang karwahe na akma. Pagkaalis ng gabi, gusto niyang anyayahan ang prinsesa upang ipagdiwang ang mahalagang pangyayaring ito, ngunit natural na walang kagalakan si Fale na narito at mariing tumanggi. Hindi alam ni Net-Aris na ang nasasakupan kanina ay isa palang especially iya na inatasan na makapasok ng palihim sa Antisburg. Ang tungkol sa karwahe ay upang payagan ng grupo ni Al na makapasok ng maayos sa kabisera. Ang bagahe para sa seremonya sa karwahe ay madaling makakalusot sa customs. Samantala, ang mga masasamang amoy ay magtitipon ng mga halimaw upang ibunyag ang balak ni Prinsipe Net-Aris. Kung mapapatunayan nila na peke ang banal na espada bago sa lahat, ang kasunduan sa kasal ay maging walang bisa at ang seremonya ay natural na makakansela. Saka lamang ibinunyag ni Rix ang kanyang pagkatao. Siya ay miyembro ng Shadow Puppet at isang demonyo.
Ipinaliwanag niya na maraming demonyo ang naninirahan na nagkukunwari sa mga tao. Mula nang magkamalay siya, may utang na loob siya kay Lucica. Sa totoo lang, ang buhay ng tao ay mas pamilyar sa kanya. Ang demonyong kinontrol ni NetOris ay matagal na ring nanirahan sa mga tao at umibig pa nga sa isang babaeng tao. Pagkatapos mapirmahan ng kasunduan, akala nila ay maaari na silang magsama. Ngunit hindi inaasahan, kinontrol siya ni NetOris. Hindi pa rin makapaniwala si Prinsesa Fail na nasa di niya kilalang lugar siya, at ikakasal sa taong hindi niya mahal. Sana makita niya si Al kahit isang beses pa. Ang mga salitang ito ay di inaasahang narinig ni NetOris. Sa pagkakaroon ng reyna, si NetOris ay magiging hari, na mamumuno sa bansang ito sa pangalan at sa katotohanan. Naniwala siya na sa pamamagitan ng banal na espada, makokontrol niya ang mga demonyo upang sakupin ang Mages. Hanggang ngayon, nananatiling malungkot si Prinsesa Fail. Ngunit naniniwala siyang ito ang pinakamabuti, na isinasakripisyo ang kanyang sarili para sa kanyang sariling bansa. Ang karwahe ni Al ay nakapasok sa kapital sa pamamagitan ng likurang tarangkahan. Ang buong lugar ay nasa masayang kalooban para sa kasal. Ang paligid ng kastilyo ay likas na binabantayan ng mahigpit. Naghanda sila ng mga bagong damit para magpanggap bilang mga magsasakang nagtitinda ng ani. Ang plano ni Al ay iligtas ang kasintahan ni Gazelle, na nakakulong sa kastilyo. Pagkatapos ay dadalhin nila siya sa simbahan at ipapagtapat kay Gazelle na peke ang kapangyarihan ng banal na espada. Iyon ang lulutes sa lahat. Tiwala si Al na walang gugulo sa isang magsasaka na tulad niya. Pero nang sumampa siya palabas, hinarang siya ng isang kabalyero. Casual niyang sinabi na dumating siya para maghatid ng ani sa palasyo. Pero paano kaya naniwala ang mga kabalyero sa gayong kahangalang kasinungalingan? Mabilis silang nagtipon at hinabol ang mga taong nagkunwaring magsasaka. Kung patuloy silang tatakbo, sino ang nakakaalam kung kailan nila maisasagawa ang kanilang plano? Itinapon ni Helen si Al sa loob ng kastilyo para asikasuhin niya ang mga bagay-bagay doon, habang inasikaso ng dalawang babae ang mga bagay sa labas. Ang lugar na binagsakan ni Al ay hindi inaasahang ang mismong silid kung saan nakakulong ang kasintahan ni Gazelle. Madali niyang pinabagsak ang lahat ng mga bantay doon, ngunit napakarami pa ring kalaban. Wala siyang ibang pagpipilian kundi dalhin ang kasintahan ni Gazelle at tumakbo para iligtas ang kanilang buhay. Nang makalabas, nakasama niyang muli sina Helen at Rory, ngunit wala silang panahon para magpahinga. Sa likuran nila, isang buong hukbo ang humahabol sa tatlong nang himasok. Nagsimula nang tumunog ang mga kampana ng simbahan. Kung hindi sila magmamadali, magsisimula na ang seremonya. Ayon sa orihinal na plano, ang dalawang babae ay mananatili para magbigay ng oras habang si Al ay tatakbo diretso sa simbahan. Bago akayin si Fal papasok sa bulwagan, tinanong muli ng hari ang kanyang anak kung yun na talaga ang kanyang huling desisyon. Ngunit sinabi ni Fal na ayos lang siya. Para ito kay Magus. Sinimulan na ng pari ang seremonya. Sa mismong sandaling yon, sa kaibuturan ng puso niya, umaasa pa rin siya na ililigtas siya ni Al. Ayaw niyang pakasalan ang lalaking nakatayo sa harap niya. Nang malapit nang maglapat ang kanilang mga labi, bumukas ng malakas ang mga pintuan ng kapilya mula sa kung saan at bumagsak kay NetErace. Pumasok si Al na parang walang nangyari. Sobrang saya ni Fal kaya napaiyak siya, hindi makapaniwala sa nangyari. Sa puntong ito, napagtanto na ni NetErace kung sino ang karibal niya. Agad niyang isinigaw na dumating si Al para kunin ang prinsesa ng sapilitan. Ngunit malamig na inakusahan ni Al si NetErace, na sinasabing ang banal na espada na hawak niya ay lubos na. Peke, lahat ng naroroon ay naguluhan nang marinig ito. Sandaling natigilan si NetErace ngunit pagkatapos ay bumulalas ng tawa. Alam niyang walang maniniwala doon. Kahit ang hari mismo ng Magus ay nagsabi na nasaksihan niya ang mga halimaw na tumatakbo palayo sa espada na iyon gamit ang kanyang sariling mga mata. Hindi lang siya, kundi lahat ng nakaupo dito ay nakasaksi rin noon. Hindi natinag si Al sa mga salitang ito dahil hawak niya ang alas. Sa labas, kinubkob ng mga halimaw na pinamumunuan ng mga Riks ang buong kabisera. Nakiusap ang lahat kay NetErace na gamitin ang banal na espada upang itaboy ang mga halimaw. Pero nag-atubili siya at patuloy na tinatawag ang pangalan ni Gazelle. Nagkasama na muli si Gazelle at ang kanyang kasintahan. Wala na siyang pakialam sa prinsipe. Dala ni Rix ang banal na espada.
Alam ni NetErace na kapag kinuha niya ang espadang yun, malalantad ang lahat. Humakbang si Al, inagaw ang espada, at itinapon ito sa mga halimaw na nakapaligid sa simbahan. Madali nilang kinagat at pinagpira-piraso ang huwad na espada. Inakusahan din ni Gazelle si NetErace ng pananakot sa kanya at pagpapadala ng mga halimaw sa ibang kaharian. Babawiin niya ang mga halimaw na yun kapag itinaas ng mga sundalo ang kanilang mga espada bilang hudyat. Sa madaling salita, hindi ang kapangyarihan ng banal na espada ang nagtaboy sa mga halimaw, kundi isang klaute na kumokontrol ng halimaw na demonyo lamang ang makakagamit. Sa harap ng mga paratang na ito, hindi natakot si NetErace kundi tumawa pa ng parang baliw. Dahil kagabi, nagpadala siya ng maraming halimaw sa Magus. Dahil narito ang hari at prinsesa ng kaharian, walang paraan para makalaban ang kabisera. Ikinakalat niya ang mga bangkay ng halimaw sa buong bansa para akitin sila doon. Ang plano niya ay sakupin ang Magus at gawing bahagi ng kanyang teritoryo matapos itong mapinsala. Pero hindi niya inaasahan na sinanay pala ni Helen ang mga sundalo at adventurer sa Magus. At si Rory, mga taong gustong ipagtanggol ang kanilang sariling bansa sa kanilang sariling mga kamay. Lumapit si Al kay Fowl at sinabi sa kanya na hindi na niya kailangang magsakripisyo ng mag-isa. Napagtanto rin ng mga sundalo ni NetErace na isang malupit na pinuno ang kanilang pinaglilingkuran. Ibinaba nilang lahat ang kanilang mga armas at sumuko. Hindi na nakapalag si Magus at wala siyang nagawa kundi itaas ang kanyang mga kamay at sumuko para arestuhin. Ang misyon sa pagliligtas sa prinsesa ay matagumpay, at nagkaroon si Al ng isa pang asawa para sa kanyang harem. Ngunit ang tunay na utak sa likod ng mapanirang balangkas na ito ay hindi pa lumilitaw. Kahit si Rix ay hindi malaman kung sino ito, nagbalik ang kapayapaan sa Magus. Malaki rin ang naitulong ng samahan ng mga adventurer, at dumagsa ang mga kahilingan sa mga misyon. Personal na nagpunta si Prinsesa Fowl para gantimpalaan sila. Ang pangunahing layunin niya sa pagkakataong ito ay ipakita sa ibang mga asawa ang kanyang interes kay Al at hayagang makipagkumpitensya. Nagbalik si Al sa pag-aalaga ng kanyang sakahan, ngunit ngayon ay may ilang asawa na sa likod niya. Hindi na pareho ang kanyang buhay tulad ng dati. Naniniwala si Fowl na si Al ay naglakbay sa ibang bansa para iligtas siya. Ngunit nailigtas din ni Al ang buhay ni Rory. Gusto lang nilang malaman kung sino ang mas gusto ni Al, pero ayaw nang magsasakang ito na masangkot sa gulo. Tumanggi siyang sumagot at nagpakalunod na lang sa saya ng pagtatanim. Isa pa, mayroon ng ibang babae sa puso ni Al. Kahit matagal na silang hindi nagkikita, lagi niyang naiisip si Elvia, ang kanyang kalaro noong bata, sa baryo ni SIL, 15 taon na ang nakalipas. Nag-aani ng pananim si Al at ang kanyang ama. Mula pa noong bata, mayroon na siyang espesyal na pagmamahal sa pagsasaka. Isang araw, nakita niya ang isang batang babae na nahuling kumukuha ng walang palem. Nakita ng mga taga-baryo na nag-iisa lang ang bata, at inakala nilang ang kanyang mga magulang ay iniwan siya o marahil namatay. Bagamat naawa sila sa kanya, wala silang magawa kundi ipaubaya siya sa isang mangangalakal ng alipin. Kung pababayaan nila siya, tiyak na magnanakaw na naman siya. Ang batang ito ay naninirahan ng mag-isa sa kabundukan, nabubuhay sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pagkain. Naawa si Al sa kanya at dinalhan siya ng mainit na pagkain, ngunit dahil sa pag-iingat nito, iniwan na lamang niya ang mangkok ng sopas at lumayo. Sa paglipas ng panahon, nagdala si Al ng pagkaing niluto ng kanyang ina araw-araw. Unti-unti, hindi na nag-aalala ang batang babae at nagsimula ng tanggapin si Al. Para kay Al, ang makitang nasisiyahan ng mga tao sa kanilang pagkain ang kaligayahan ng isang magsasaka. Noong lamang niya nalaman ang pangalan ng batang babae, Elvia. Nang sa wakas tila magiging mapayapa na ang panahon para sa kanilang dalawa, natuklasan ng mga nakatatanda ang kanilang pinagtataguan. Lumuhad si Al at nagmakaawa na palayain si Elvia, nangangakong babayaran ang lahat ng ninakaw nito. Hindi niya magagawa agad, ngunit magtatanim siya sa maraming bukid at magpapatubo ng maraming gulay bilang kabayaran. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin sila pumayag. Sakto namang napadaan ang ama ni Al. Malaki ang impluwensya ng matanda sa baryo. Inalok niya ang bigas ng sarili nilang pamilya bilang kabayaran sa mga pinsala. Wala nang masabi ang dalawang lalaki at malugod na binitiwan na lang yun. Hindi na ibinebenta si Elvia sa negosyante ng alipin.
Ang tanong na lang ay kung papatayin siya ng kanyang minamahal na asawa kapag nalaman nito. Ibinalik din ni Elvia ang mga patatas na ninakaw niya dati kay Al, ngunit walang balak ang matanda na tanggapin ang mga ito. Pumayag pa siyang ihatid si Elvia sa bahay at ampunin siya. Pagkaraan ng 2 buwan, nasanay na si Elvia sa buhay sa bukid ng pamilya ni Al. Palagi siyang nakadikit kay Al at wala siyang ibang kalaro kundi siya. Ngayong 4 na ang miyembro ng pamilya, gusto ng ama ni Al na humanap ng mas angkop na lugar. Kaya nagpasya siyang pumunta sa kabisera para maghanap ng bahay. Ipinagkatiwala ng mga magulang ang gawaing bahay sa kanilang 2 anak. Samantala, natuklasan ng manggugulo na si Testa ang isang mapa ng kayamanan malapit sa baryo, pero pinagbawalan siya ng mga matatanda na pumasok sa gubat dahil delikado roon. Dahil wala ang mga magulang ni Al, nagplano ang 2 bata na lampasan ang mga killer bees na nagbabantay sa gilid ng gubat at maglakbay papasok para hanapin ang kayamanan. Siguro makakakuha sila ng hiyas bilang regalo para kay Elvia. Habang naglalakbay, sinabi ni Al kay Testa na gusto niyang maging mas malapit si Elvia sa mga taga-baryo, pero siya ay hindi niya alam na binubuli at iniiwasan siya ng mga ito. Tuwing naglalakad mag-isa si Elvia, binabato siya at pinagsasalitaan ng mas asama ng mga taga-baryo. Pero hindi niya sinabi kahit ano kay Al tungkol dito. Ngayon lang naintindihan ni Al kung bakit gustong-gusto ng kanyang mga magulang na bumili ng bahay sa kabisera. Nadismaya siya sa kanyang sarili dahil hindi niya napansin. Sinundan ng markadong lokasyon sa mapa, nakarating ang 2 sa harap ng isang matarik na bangin na mukhang ordinaryo lang. Pero di sinasadyang nag-trigger si Testa ng isang mekanismo na itinulak silang pareho papasok. Natagpuan ng 2 bata ang kanilang mga sarili sa loob ng isang uri ng guho. Hinipo nila ang isang batong tableta na may nakaukit na kakaibang mga simbolo. Bigla itong naglabas ng liwanag, at ang kamalayan ni Al ay tila nilamon ng isang masamang nilalang. Sumunod ang isang malakas na pagyanig habang lumilipad ang mga bato at mga labi. Ang bulkan sa labas ng nayon ay nagising. Hindi alam ni Al kung paano siya nakabalik, pero paggising niya, nakaramdam siya ng matinding sakit sa puso. Paglabas niya, ang nakita lang ni Al ay isang tabing ng maitim na usok. Tinakpan ng abo ng bulkan ang lahat mula sa mga bahay hanggang sa mga bukirin. Lumikas na ang mga taga-nayon dahil dito, pero ang tanging tulay ay nawasak. Iniwan silang nakatiwangwang dito. Papalaki ng papalaki ang kakulangan sa pagkain. Kahit na desperado ang lahat sa paghahanap, patuloy pa ring kumakaunti ang supply. Pumunta si Al sa mga bukid para tingnan kung may natira pa, pero hindi lang wala siyang nakita, palagi pa siyang pinahihirapan ng sakit. Alam ni Elvia na kailangan niyang gumawa ng paraan, kaya pumunta siya sa tolda ng pinuno ng barangay para sana magnakaw ng pagkain. Pero naalala niya ang sinabi ni Al sa kanya noon. Nag-atubili siya at nagpas siyang huwag ituloy. Para maalagaan si Al, ibinigay ng batang babae ang lahat ng pagkain niya. Nagsisinungaling na nakatanggap sila ng tulong mula sa kabisera. Mula noon, wala na siyang kinain. Nanghina ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan siyang bumagsak. Dahan-dahan ng napaikit ang kanyang mga mata. Bumigay si Al sa harap ng katawan ni Elvia. Noon lamang niya napagtanto kung gaano kalaki ang isinakripisyo ng batang babae para sa kanya. Sinisi niya ang kanyang sarili, dahil naniniwala siyang siya ang dahilan ng pagkamatay ni Elvia. Lumipas ang panahon, ngayon kaya na niyang magtanim ng mas marami at mas magagandang produkto, ngunit hindi na ito matitikman ni Elvia. Habang naglilibang si Al sa paglipol ng mga halimaw ayon sa hiling ng guild, nakita niya ang isang babaeng walang malay na nakahiga sa daan. Hindi niya siya kayang iwan doon, kaya iniuwi niya ito. Noong una, tila medyo natatakot siya dahil iniuwi siya ng isang lalaki, pero nang malaman niyang gusto lang tumulong si Al, bahagya siyang nakahinga. Ang pangalan niya ay Linnea. Papunta sana siya sa Adventurers Guild sa kabisera para magsumite ng kahilingan tungkol sa mga di maipaliwanag na mga pangyayari sa bayan kung saan siya nakatira. Sa malabong impormasyong ito, nag-alala si Helen na walang adventurer na tatanggap sa ganoong kahilingan, pero nagboluntaryo si Al na imbestigahan. Bukod pa rito, nang marinig niyang ang bayan ni Linnea ay Gal, isang lugar na sikat sa Asperges, ang bumangon sa kanya ang diwa ng isang masugid na mahilig sa mga produkto. Bago umalis, bumili rin siya ng bagong damit para kay Linnea. Sinuwerte ang dalawa na makisakay sa isang karwahe papuntang Gal. Nabanggit ng may-ari ng karwahe na kamakailan, tumatanggi ang Gal na makipagkalakalan sa ibang bayan.
Hinabol sila ng isang grupo ng mga orc, nang makita ang mga bastos na yun, sumulpot sa isip ni Al ang hindi magandang mga alaala, at nawalan siya ng malay. Ipinasuot ni Linnea kay Al ang isang kwintas, pareho ng kanyang suot. Mayroon itong epekto na pinatatag ang diwa ng isang tao, kaya umaasa siya na makakatulong ito sa kanya na malampasan yon. Bangungot, pagkarating nila sa tarangkahan ng bayan, hinarang sila ng mga gwardya, pero nang makita ang mukha ni Linnea, tumabi sila at hindi na gumawa ng gulo. Pagpasok nila, napansin ni Al na gumagamit ng mga mop ang mga sundalo bilang sandata. Noong una, hindi niya masyadong pinagtaka iyon at tumigil sa ilang tindahan ng pagkain sa gilid ng daan para magtanong-tanong, pero sinabi ng nagtitinda na walang kakaiba habang inaabutan siya ng isang tuyong-tuyo at hindi makain na steak ng ihaw. Panay ang titig ng nagtitinda sa kanya na tila may gustong sabihin, paulit-ulit ang sinasabi. Pawis na walang tigil ang pagbuhos. Sa kalye, isang lalaki na nagdadala ng mga gulay ay nagpakita rin ng parehong sintomas. Sa puntong ito, tunay na napagtanto ni Al na may kakaibang nangyayari sa bayang ito, ngunit bago pa man niya malaman kung bakit, dalawang nakabalabal na figure ang umasta na parang bilihin siya at binuhat siya palayo. Sa ngayon, inanyayahan siya ni Linnea sa kanyang bahay para magpahinga. Ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng negosyo ng kwintas, salamat sa mga kwintas na naglalaman ng proteksyon ng mabait na Diyos. Siya at si Al ay hindi apektado ng mga kakaibang pangyayari dito. Mula nang maging kakaiba ang bayan, nawala ang mga magulang ni Linnea, kaya siya ay nag-iisa. Sa pagkakita sa mga kakaibang pangyayaring ito, wala nang nagawa si Al kundi imbestigahan ito ng seryoso. Ang mga taong bayan ay parang mga nasisiraan ng bait. Walang sino man ang may sapat na katinuan para magtanong. Ang presensya ni Al bilang isang taong kakaiba sa mga lansangan ay nakakuha rin ng atensyon ni Lord Ramel. Nakatayo si Al sa harap mismo ng taong nagpabago sa pagtatanim ng asparagus at hindi niya maiwasang humanga sa kanya. Sinabi ni Ramel na ang asparagus ay naging bahagi na ng pag-unlad ng bayang ito. Mayroon din siyang kwintas na katulad ng kay Al, kaya napansin niya ang mga kakaibang nangyayari sa kanyang bayan. Inanyayahan niya si Al sa kanyang mansyon upang mag-usap pa, ngunit malinaw na may itinatago ang matandang lalaki. Napansin din yun ni Linnea. Bakit ang Panginoon ay lubos na malinaw ang isip ngunit nananatili pa rin sa bayang ito nang walang balak na humingi ng tulong sa labas? Akala ni Al na marahil ay may dahilan siya. Aalamin nila kapag nagkita sila ngayong gabi. Natatakot si Linnea na ang isang taong kasing inosente ni Al ay maloloko ng matandang yun. Ngunit tiwala si Al na malulutas niya ang lahat ng ito. Sa loob ng mansyon ng Panginoon, ang mga palamuti ay puno ng mga larawan ng asparagus at iba't ibang gulay. Nang umupo si Al, agad niyang binanggit ang mga kakaibang nangyayari sa bayan at tinanong ang Panginoon kung alam niya ang nangyayari. Ngumiti ng malamig si Ramel at sinabi kay Al na hindi na niya kailangang alalahanin pa yun dahil napapaligiran na siya ng mga sundalo, ngunit si Al ay isang magsasaka na may pambihirang lakas. Hindi siya basta-basta mapipigilan ng mga ordinaryong tao. Agad na bumagsak ang mga sundalo, at naiwan na lang si Ramel na nakaupo roon. Nang sumugod si Al para umatake, pinigilan siya ni Linnea. Saka lamang inihayag ni Ramel ang plano niyang sakupin ang buong sangkatauhan. Ang nagkokontrol kay Ramel mula sa likuran ay si Vritra, isang demonyo na may mataas na angkan. Kaya niyang nakawin ang kamalayan ng mga sinasapian niya, katulad ng Panginoon na nakaupo roon. Pero isa lang ang kaya niyang kontrolin sa bawat pagkakataon, kaya gumawa siya ng isang hiyas na sagisag ng kanyang kapangyarihan at ibinaon ito sa loob ng estatwa ng Diyosa sa sentro ng bayan. Dahil dito, kontrolado niya ang lahat ng naninirahan dito. Ang susunod niyang punteriya ay ang kabisera, ngunit may narinig siyang isang kawili-wiling usap-usapan. May isang taong nakatalo kina Romeo at Ouroboros. Kung may tatanim niya ang hiyas sa katawan ng taong yun at masasakop ang mga tao, tataas ang kanyang impluwensya sa buong mundo ng demonyo. Sa madaling salita, ang pag-akit kay Al dito ay bahagi ng kanyang plano. Ginawa niyang bihag ang mga magulang ni Linnea para akayin niya si Al sa lugar na ito. Tumigil si Al sa paglaban at hinayaan si Vritra na gawin ang gusto niya. Tumawa ang demonyo habang dahan-dahan niyang inilalapit ang hiyas sa mukha ni Al. Hindi na mapigilan ni Linnea ang kanyang nararamdaman. Alam niyang mabait na tao si Al at hindi niya hahayaang mapahamak siya dito. Sumigaw siya para pigilan si Vritra.
Oo, siguradong mapapahinto siya ng sigaw. Ngunit biglang binasag ni Al ang batong pangkomunikasyon, hudyat kina Helen at Rory sa labas na wasaki ng estatwa ng Diyosa. Ang dalawang babae ay nag-iimbestiga ng sabay kay Al. Simula pa lang, alam na nila na ito ang sanhi ng mga kakaibang pangyayari sa bayan. Ang misyon ni Al ay pumasok ng palihim sa mansyon ng Panginoon para kumpirmahin ito. Nabigo ang plano ni Vritra. Nailigtas ang mga magulang nila Nea, pero hawak pa rin ni Vritra ang Panginoon. Hindi siya naniniwalang sasaktan ni Al ang isang kagalang-galang na tao. Pero alam ni Al na mahal ni Romuald ang asparagus. Alam niyang hindi hahayaan ng Panginoon na masira ang kanyang mahalagang asparagus sa kamay ng demonyong yun. Kahit si Vritra ay hindi inaasahang gagana talaga itong napakabisang teknik ng asparagus na nagpapalinaw ng isip. Sa pagnguya ng ilang asparagus, nakalaya ang Panginoon mula sa mapanupil na mahika. Ang demonyo ay napalipad palabas ng pinto sa pamamagitan lamang ng pagkain ng tao. Ang misyon ay tapos na, at si Al ay nagkaroon ng isa pang asawa para sa kanyang harem. Asul na langit, gininto ang sikat ng araw, sariwang ani. Ano pa ang hihigit pa para kay Al? Bukod pa rito, mayroon siyang mga katulong sa kanyang mga bukid, isang prinsesa, isang bayani, at isang receptionist ng guild ng mga adventurer. Si Fal ay naiinggit kay Rory at Helen dahil nakatanggap sila ng mga regalo mula kay Al. Sila ay binabayaran para sa pagtulong sa pangyayari sa bayan ng Gale. Nagrereklamo ang tatlo dahil kahit saan magpunta si Al, may lumalabas na ibang babae. Kung hindi sila mag-iingat, kailangan nilang makipagkumpitensya sa 12-dosenang iba pa. Biglang may umalingaw-ngaw na hiyaw. Dumilim ang mukha ni Al habang pinapanood ang mga halamang may 5 daliri na gumagapang sa lupa. Sinipsip ng mga halamang demonyong ito ang lahat ng sustansya mula sa mga gulay sa paligid. Isang sandali lang na pagpapabeya, lumago na sila ng ganito. Talagang kinababaliwan ito ni Al. Ang pinakamalaking kaaway niya ay hindi ang mga demonyo o halimaw, kundi itong damo. Dinala nila ang kanilang mga produkto upang ipagbili sa palengke sa kabisera. Doon, madalas niyang makita ang mga kakilala niya tulad ni Jake at ang hari ng Magus. Madalas nagkukunwari ang hari na ordinaryong tao at naglilibot sa paligid ng kastilyo, laging hinihiling kay Al na maging manugang niya. Ngunit palaging tumatanggi si Al, dahil ayaw pa niyang mag-asawa sa ngayon. Prangkahang sinabi ng hari na ibibigay niya sa kanya ang lupang sakahan sa silangan at maglalaan pa ng mga bagong kagamitan sa pagsasaka. Nang marinig ito, halos mahikayat na agad ang sabik sa pagsasakang si Al na pumayag. Bigla, narinig ni Al ang boses ng isang Diyosa. Ang tunog ay putol-putol, kaya imposibleng marinig ng malinaw ang sinasabi niya. Pero bigla siyang bumalik sa realidad. Nagpaalam ang hari sa kanya at bumalik sa kastilyo. Naubos na ang lahat ng paninda. Sa wakas, mayroon na siyang sapat na pera para bumili ng pamatay damo para lipulin ang halamang kamay-kamay. Pagkatapos bumili ng pamatay damo, nasaksihan ni Al ang isang bagay na nagpakulo ng kanyang dugo. Isang negosyante ng alipin ang aakmang kunin ng isang batang babae at ilayo. Sumugod si Al at agad na pinabagsak ang dalawang masasamang loob. Nang makita ito, iniwan ng negosyante ang kanyang biktima at tumakbo para iligtas ang sarili. Ang pangalan ng batang babae ay Julia. Gaya ni Rix, isa siyang demonyo, ngunit mas mataas ang kanyang katayuan kaysa sa inaakala. Anak siya ng hari ng mga demonyo. Ang susunod na tagapamahala ng kaharian ng mga demonyo, si Julia ay napadpad dito sa paghahanap ng isang makapagliligtas sa mga demonyo. Nagsimula ang kwento ng lumuhad si Vapol, na laging nag-aalaga sa kanya, at sinabi na ang lugar na ito ay mapanganib. Sa anumang paraan, kailangan niyang iligtas si Julia. Pagkatapos ay bigla siyang nateleport dito. Alam niyang may masamang nangyari sa kanilang tahanan at kailangan nilang magmadali upang sagipin ang mga naiwan. Ngunit ang kaharian ng mga demonyo ay nasa kabilang ibayo ng dagat. Sa pamamagitan ng barko, tatagal ng 3 araw. Nagpas siyang tulungan ni Al ang batang babae at dahil masyadong matagal ang paglalakbay sa barko, binuhat niya si Julia at tumakbo sa ibabaw ng karagatan para makarating sa kaharian ng demonyo. Huminto ang dalawa sa isang hindi pinangalanang baybayin kung saan naghihintay na si Vapol. Nakaramdam si Al ng kakaiba sa lalaking ito at pinigilan si Julia na lumapit. Nagtitiwala ang batang babae na ang taong nag-aalaga sa kanya mula pa noong bata siya ay imposibleng masamang tao.
Ngunit biglang itinaas ni Vapol ang kanyang kamay at nagpakawala ng kidlat. Halos mapatay ng kidlat si Julia. Bago pa makabawi ang batang babae, patuloy siyang nagpaputok ng mahika sa kanilang dalawa. Nagpumilit si Al na harangin at iwasan ang mga atake habang pinuprotektahan si Julia at naghahanap ng pagkakataong gumanti. Hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Pagkatapos ng mahirap na laban, sa wakas ay napuruhan ni Al si Vapol sa mukha, kaya't nawala nito ng malay. Hindi pa rin makapaniwala si Julia na kaya siyang saktan ng isang taong napakabait. Pero panandalian lamang yon bago siya nagising, at sinubukang sugurin si Al ng patago. Ngunit, lumitaw ang ina ni Al mula sa likuran at pinatulog siya sa isang suntok. Nabalitaan niya mula kay Rix na ang kanyang minamahal na anak ay nakapasok sa mapanganib na mundo ng mga demonyo. Mag-isa, kaya nagmadali siyang pumunta rito para protektahan siya. Itong si Vapol ay tila talagang kinokontrol ng isang bagay. Siya ang pinakamalakas na mage sa mga demonyo, palaging nasa tabi ni Julia bilang kanyang tagapag-alaga, hindi siya iniiwan kahit isang saglit, halos sobra pa nga kung tutuusin. Nagpatuloy ang tatlo patungo sa kastilyo ng demonyo. Patay na ang lahat ng sundalo dito. Ngunit may isang nakaligtas. Tila sila ay inutusan ng isang tao at pinaglaban ang isa't isa hanggang kamatayan. Katulad ng nangyari kay Vapol, sumugod si Julia sa loob ng mga pintuan at tumakbo papasok sa pangunahing bulwagan. Nakahiga rin ang kanyang ama, walang malay at dumudugo ng matindi. Napansin ni Al na may isa pang buhay at lumapit para magtanong. Nakahinga ng maluwag ang taong ito na ligtas si Julia. Bago pa sila makapagdiwang, itinaas ni Lucy Care ang kanyang espada para patayin ang batang babae. Sa buti na lang, napigilan siya ni Al agad. Sa simula pa lang, alam na ni Al na hindi niya tunay na ina. Ang tunay na Lucica ay agad-agad siyang yayakapin ng mahigpit sa sandaling magkita sila. Pero ang taong ito ay napakalamig. Kailangan, isa siyang nagpapanggap. Hindi inaasahan ng nagpapanggap na mayroon palang matalas na paningin si Al. Hindi na siya nag-abala pang magtago at ipinakita ang tunay niyang pagkatao. Ito ay isang taong akala ni Al ay matagal nang patay, si Elvia. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Elvia ay tila naging ibang tao na. Hindi talaga maintindihan ni Al ang nangyayari. Sa kanyang alaala, dapat ay matagal nang patay si Elvia. Sino itong taong nakatayo sa harapan niya? Na para bang sinasagot ang kanyang tanong, sinabi ni Elvia na buhay siya dahil sa masamang Diyos, na kayang sumikop sa lahat ng sakit at lungkot sa mundo. Ang kapangyarihang taglay niya ay kapangyarihan ng masamang Diyos. Pagkatapos, nang walang sabi-sabi, na para bang ipinapakita ang kapangyarihang yon, sinugod ni Elvia si Julia. Ang simpleng kaway ng kanyang kamay ay naging sanhi upang sumabog ang palasyo. Halos hindi nakaligtas si Al sa atake. Hindi nagulat si Elvia na buhay pa ang kanyang kapatid. Sinabi niya na dahil yun sa kapangyarihan ng masamang Diyos sa loob nito na nananatiling nakakulong. Ang kanyang mga stats ay biglang tumaas mula nang matanggap niya ang titulong hinirang ng kalikasan dahil mismo sa kakayahan ng masamang Diyos. Kung gusto niyang malaman ng higit pa, dapat siyang sumapi sa panig ng masamang Diyos tulad niya. Kung gayon, tatanggap pa siya ng higit na kapangyarihan. Nang marinig ito, tila sumasang-ayon si Al, ngunit ang sigaw ni Julia ang gumising sa kanya. Hindi sinasadya nitong ginalit si Elvia, na biglang kinuha ang bata. Binyantaan niya si Al na sasaktan niya ang lahat ng mahal niya sa buhay kung hindi ito sasama sa kanya. Dahil wala siyang magawa at handa na siyang sumugod, biglang nagliwanag ang kwintas na suot ni Al. Huminto ang oras sa paningin ni Al. Nagpakita sa kanya ang mabait na Diyosa. Matagal na siyang nahadlangan ng masamang Diyos, ngunit dahil sa kwintas na nagsilbing tulay, sa wakas ay nakakonekta na siya sa mundong ito. Gayunpaman, hindi magtatagal ang pagtigil na ito sa oras. Kahit na medyo sa pilitan, ililibing na niya ngayon ang kapangyarihan ng masamang Diyos sa loob ni Al at ipagkakaloob sa kanya ang sarili niyang kapangyarihan. Napansin na at sinisimulang hadlangan sila ng masamang Diyos, kaya kailangan nilang magmadali. Inabot ni Al at hinawakan ang enerhiyang ipinagkakaloob sa kanya. Sa kapangyarihang ito, kaya niyang pigilan ang pagkilos ng kanyang kalaban. Bahagya rin niyang ibabalik ang oras para mailigtas niya si Julia. Nagpasalamat ang mabait na Diyos kay Al at umasa na mapipigilan niya ang pagsalakay ng masamang Diyos, pagkatapos ay naglaho. Muling yumandar ang oras.
Ginamit ni Al ang kapangyarihang Kate tanggap niya lang para lumikha ng maraming baging na pumihil kay Elvia, ngunit hindi nila siya mapigilan ng matagal. Basta na lang niyang pinunit ang mga baging, kinuha ang kanyang espada, at sumugod para tapusin ang kanyang kapatid. Pero minamaliit ni Elvia ang kapangyarihang ito. Kahit ilang beses niya itong putulin, patuloy na tumutubo ang mga baging para hadlangan siya. Sa sandaling yun, dumating si Vapol bilang dagdag na puwersa at nagpakawala ng alon ng mahika sa kalaban. Ngunit kahit ito ay hindi man lang nagasgas kay Elvia, dumausdos siya na parang hangin sa harap ni Vapol at muntik na siyang mapatay, pero pinigilan niya ang kanyang kamay. Nagsawa na siyang makipaglaro at ayaw nang pumatay ng iba, kaya lumipad siya papunta sa ang langit at umalis. Hindi niya nakalimutang ipangako kay Al na magkikita silang muli sa lalong madaling panahon. Galit na hinawakan ni Vapol si Al sa kwelyo para tanungin nang makita niyang kilala nito ang kalaban. Ngunit pinigilan siya ni Julia at ng hari ng mga demonyo. Alam ng hari ng mga demonyo na si Al ang nagligtas sa kaharian ng mga demonyo kaya hindi siya maaaring tratuhin ng bastos. Kahit ang hari ng mga demonyo mismo ay hindi alam kung sino ang masamang Diyos, tanging konektado ito sa kanyang mga ninuno. Ngunit nawala na ang lahat ng kaugnay na dokumento. Kung may malalaman siya, agad niyang taken si Al. Bagamat naayos na ang mga bagay dito, pagbalik sa kaharian ng Mages, hindi pa rin maalis sa isip ni Al ang sinabi ni Elvia. Hindi niya maalala kung kailan niya nakaharap ang masamang Diyos. Posible kayang noong pumasok siya sa mga guhong yun. Nagpunta siya kay Testa para magtanong, baka may alam ito. Sabi ni Testa, noong araw na yun, biglang bumagsak si Al. Pagkatapos ay sumabog ang bulkan, at pagkatapos noon, nawasak ang buong nayon. Nang marinig ito, wala nang tinanong pa si Al. Sinabi lang niya kay Testa na bumisita sa kabisera paminsan-minsan para makapagpahinga. Pero tumanggi si Testa, sinasabing napakaraming trabaho dito at hindi siya makaalis. Nagkahiwalay ang dalawa. Hindi alam ni Al na hindi na kailanman makaalis si Testa sa bayang ito. Tumawid si Al sa gubat para makabalik sa kabisera. Sa pagkakataong ito, gaya ng dati, nakasalubong niya ang mga orc na nagtatangkang sumalakay sa kanya at nailigtas siya ng grupo ni Jake. Nagtaka si Lamia kung bakit napakalakas ni Al, nag-agapi ang mga demonyo at masasamang dragon, pero hindi man lang makapatay ng kahit isang orc. Pero napaisip talaga siya sa mga salitang ito. Itinanong niya ito kay Rory at Helen, pero walang nakakaalam ng dahilan. Sinuri ni Helen ang kanyang katayuan at nakita na bumaba ng malaki ang kanyang stats kumpara. Mula sa bago, hindi na niya taglay ang titulong, Mahal ng Kalikasan. Hula ni Al na dahil ito sa kakayahan na ibinigay sa kanya ng mapagpalang Diyos kanina na nagdulot ng pagkawala ng mahal ng kalikasan. Ayaw niyang mag-alala ang iba, kaya itinago niya ito sa sarili. Dumating si Rix para ihatid ang isang liham kay Al. Sinabi ni Lucica na alam niyang marami siyang inaalala, ngunit marami pa rin siyang hindi naririnig tungkol dito. Sa kabila nito, kung mayroon siyang anumang paghihirap, ang buong pamilya ay palaging naroon upang suportahan siya. Kahit na maraming misteryo pa rin ang kailangang sagutin, tulad ng kung bakit buhay pa si Elvia at mayroon. Lumitaw sa harap niya, kung sino ang masamang Diyos na yun at kung ano ang kaugnayan nito sa mga demonyo, napagpasyahan ni Al na alamin na lang yun ng dahan-dahan. Sa ngayon, mayroon siyang 3 magagandang babae sa kanyang tabi, mga kaibigang kasama sa Adventurers Guild at walang dapat ipag-alala. Patuloy siyang magtutuon sa pagpapalago ng pinakamahusay na ani habang pinoprotektahan ang lahat. Nakatayo si Elvia sa tuktok ng isang kastilyo na nakatingin sa ibaba. Tinitiyak na hihintayin niya ang araw na matagpuan siya ni Al.